Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Lalaki ang anak mo, Sofia. Talaga po? Umuwi ka na, Nay. 2:00 na ng madaling araw, baka makagat ka ng ahas diyan. Hanggat nabubuhay pa ang isang masamang nilalang, may pag-asa pa itong ituwid ang kamalian. Magandang araw o gabi sa inyo. Ako nga pala si Nino at may ibabahagi akong totoong kwento. Tungkol po ito sa karanasan ng aking lolo at sa kapitbahay naming aswang na tawagin na lang natin sa pangalang Pasing. Wala na po ang kapitbahay namin na yon dahil namatay na siya matagal ng panahon ang nakalipas. Noong unang panahon, ayon sa kwento ng aking inay, kung kailan maliit pa lang siya noon, usap-usapan sa barangay namin ang tungkol sa asawa ni Pasing na isa di umanong aswang na kumakain ng lamang loob ng hayop. Ang mag-asawang ito matanda pa sa aking lolo. Ngunit sa kabila ng mga haka-haka, walang matibay na ebidensyang nagpapatunay na isang aswang ang asawa ni Pasing. Noong namatay ito, wala masyadong nakikiramay na kapitbahay dahil natatakot. Pero may iilang kamag-anak naman ang nakikita nilang nakikiramay. Ngunit ang dalawang anak hindi raw talaga nagpunta. Tapos nalaman nilang itong matanda, naging parang balisa umano simula nung namatay ang kanyang mister dahil laging nagkukulong sa kwarto. Kung minsan na may umaalis ng 6:00 ng gabi, 7:00 at madaling araw nang bumabalik sa bahay nila. Nag-aalala silang baka tuluyang mabaliw kasi nga hindi man lang nagpakita ang mga anak para makiramay sa namayapang ama. At dahil naawa sila sa sitwasyon nito, yung lola ko mismo ang nanguna sa pagpunta kina Pasing para makiramay. Ang hindi nila batid, yung pag-iba ng reaksyon at kilos ni Pasing ay dala yon ng kanyang pagtanggap sa binhi ng asawang aswang. Isang gabi, marami sila lola na nagtungo roon. Napansin nilang tanging si Pasing lang ang tao sa loob ng bahay. Nakita nila ito na umiiyak sa tapat ng kabaong, tinititigan ang asawang namayapa. Unang nabatid nila, namumula ang mata nito, tumutulo ang laway habang humahagulgol sa pag-iyak na parang hindi mapigilan ang pagtulo sa bibig. Doon nagsimula ang mga kwento na nagpapatunay na naging aswang na rin itong si Pasing. Kaya raw ito nababalisa at kung minsan ay hindi nagpapakita dahil sa epekto ng binhing tinanggap niya mula sa namayapang asawa. Mas lalong nakumbinsi ang magkakapitbahay na aswang na si Pasing sapagkat sa tuwing magdadasal ay umaalis ito at kunyari maraming ginagawa sa kusina o sa loob ng kanyang bahay upang hindi mahalata na masakit sa kanyang tenga ang mga dasal. Tapos kapag kakausapin, napansin din nilang mapula talaga ang mata niya, dati ay hindi naman daw. Hindi rin ito tumititig ng matagal sa kanila kapag kinakausap. Kaya mas lalong tumindi ang mga hinala na aswang ang matanda. Matapos mailibing ang kanyang mister, dito mas lalong kahina-hinala ang kilos ni Pasing. Tila naging baliktad na kasi sapagkat gabi na siya lumalabas ng bahay pagkatapos ay para siyang walang tulog. Matanda na si Pasing sa pagkakaalala ko sa kwento ng aking inay. Nasa mga 89 anyo siya ng mga panahon na yon. Pero ang kutis niya, Sir Alex, parang 60 anyos lang at malakas pa. Napansin pa nila parang mas lalong naging maliksi ang pangangatawan ng matanda simula nung namatay ang kanyang asawa. Katagalan, parang nakokontrol daw nito ang kanyang sarili. Hindi na siya katulad ng dati na laging naglalaway at hindi na gaanong nagpapakita sa mga tao. Mayroon kaming kapitbahay na buntis, si Ate Sofia, at mister niya na si Kuya Jacob parehong bagong lipat sa lugar. Pero si Jacob, alam niya ang kwento tungkol sa matanda dahil meron siyang kaibigan sa baryo. Isang araw,
Nilapitan ni Pasing ang buntis at kinausap. Walang kaalam-alam yung babae Ang sabi nito sa kanya, may kakayahan daw siyang malaman kung ano ang kasarian ng batang dinadala niya sa pamamagitan lang ng pulso. At sa kadahilan ng sabik din ang babae na malaman, nagpapulso ito. Lalaki ang anak mo, Sofia. Talaga po? Oo, lalaki. Hawakan ko ang tiyan mo ha. At nung hahawakan na sana, biglang dumating ang asawa niya at dali-daling hinila ang buntis sabay sabing nagmamadali sila dahil may pupuntahan pa. Kaya hindi natuloy yung paghawak ng matanda sa tiyan ni Sofia. May nakapagsabi sa kanila na magtatawas na kung nahawakan daw ni Pasing ang tiyan ng babae, maaaring makunan siya kasi kukunin daw ng aswang na yon ang bata at kakainin. Ganun pa man, nakapanganak naman ng maayos ang babae. Ang kakaiba pa, tugma ang sinabi nung matanda dahil lalaki talaga ang naging supling ng mag-asawa. Kaya mas lalong naghinala ang lahat na meron silang aswang na kapitbahay. Samantala, ang lolo ko, Sir Alex, ay madaling araw nang umuwi sa amin dahil isa siyang tagakatay sa slaughterhouse. Gabi kasi ang kanyang trabaho kaya madaling araw nang umuwi, mga 2:00 o 3:00 mga ganyang oras. Itong kapitbahay nilang si Pasing, may mga pagkakataon sa umaga na pumupunta ito sa slaughterhouse para bumili ng mga lamang loob. Nakakapagtaka lang ayon sa mga nakakita sapagkat marami ang binibili niya. Ang mga matatanda, bihira na lang yan kumakain ng mga lamang loob, di ba? Pero si Pasing, magtataka ka dahil maramihan talaga kung bibili. At kung walang katay sa slaughterhouse, sa palengke naman ang bagsak nito. Sabi naman ng mga tindera at tindero na binibilhan niya, hindi nila ito nakitang bumili ng bawang at asin. Gulay lang daw at karne ang binibili niya tapos hindi diretso kung tumingin. Isa pang kumakalat na chismis doon, umiiwas daw ito sa mga lugar sa palengke na kung saan may mga bawang at asin na nakadisplay. Alam din ng mga tindera na may lihim ito kung kaya minsan mismong sa tindera siya nakikisuyo na magpabili ng sibuyas at kamatis. Napaka-weirdong kilos, di ba? Kasi nga hindi mo naman kilala yung tao. Kaya kumalat din talaga ang balita sa palengke tungkol sa pagkatao ni Pasing. Isang gabi, may katay sina lolo sa slaughterhouse. Pag-uwi niya, 3:00 ng madaling araw, nakasalubong niya itong kapitbahay na si Pasing kaya sinambit niya ang matanda kung saan magpunta. Ang sagot daw nito, naglalakad-lakad lang para umano makapag-insayo. Kung si lolo pa, mas maliksi pa sa kanya kung maglakad. Wala lang ang lolo ko noon, diretso lang siya pagkatapos masambit ang matanda. Si Pasing naman ay dumiretso na rin sa paglalakad patungo sa kung saan. Hindi lang yun, Sir Alex, dahil isang beses pa, nadaanan niya itong nakaupo lang sa tabi ng kalsadang makipot, nakapaalang na marami pang putik. Nagulat pa nga ang lolo ko noon kaya napahugot siya ng itak ng wala sa oras. Pagtingin ay si Pasing lang pala kung kaya nahimasmasan siya. Mabaho raw ang amoy ng matanda na parang nagbanyos ng lanang hindi maintindihan ang baho. At nang tanungin niya ito kung bakit nandoon ng ganoong oras, hindi sumagot si Pasing. Saad ni lolo, "Umuwi ka na, Nay. 2:00 na ng madaling araw, baka makagat ka ng ahas diyan." Sobrang sama raw ng titig kay lolo at hindi talaga sumagot kung kaya dumiretso na lang din siya. Yung lolo ko, sir, ay hindi po yun natatakot sa mga aswang-aswang na sinasabi sapagkat lagi niyang kasama ang mahabang itak na kung tawagin sa amin ay pinuti. Sobrang talas no na ayon pa sa kanya, mapuputol daw talaga ang ulo ng aswang kung magkakamali. Kaya ang lolo ko, wala talagang kinatatakutan yun kapag alam niyang nasa tama siya. Hanggang sa isang madaling araw pa, Sir Alex, kung kailan papauwi na si lolo galing sa slaughterhouse. Maliwanag ang buwan noon kung kaya hindi niya ginamit ang flashlight. Marami siyang bitbit na lamang loob, halos magkalahati yung sako bag niya dahil kinabukasan noon ay birthday ni lola. At dahil bagong katay,
Talaga namang sobrang presko ng karne nun at lamang loob. Tapos may dugo-dugo pa na tumutulo sa sako. Noong malapit na siya sa bahay nila Pasing kasi nga madadaanan naman po yun, biglang may humuning kikik sa ibabaw niya kung kaya napatingala si Lolo. Nagpaikot-ikot lang daw ito, pabalik-balik na tipong sumusunod sa kanya. Hindi niya lang pinansin sa umpisa, ngunit may kutob na siya na baka siya ang pakay o ang bitbit niyang puro lamang loob at karne ng baka kasi nga tumutulo pa ang dugo nun. Sabi nila natatakam daw ang mga aswang kapag nakaamoy ng sariwang lamang loob kaya siguro sumusunod sa kanya. Dumiretso lang si Lolo pero ang isang kamay niya ay nakahawak na sa kanyang itak na pangmatada. Pagtapat niya sa bahay nila Pasing sa gilid ng kanyang mata o peripheral vision, may napansin siyang malaking itim na ibon na kahawig sa isang paniki ngunit napakalaki nito. Binaling niya ang ulo sa nilalang na tiyempong dumapo sa bubong ng bahay mismo nila Pasing. Pagkatapos noon ay agad na umikot ang ulo at tumitig daw sa kanya. Pumuhuni pa ang nilalang ng kikik kahit na nakadapo ito sa bubong ng kapitbahay na para bang si Lolo talaga ang pakay at agresibo ito dahil hindi man lang natinag sa hawak ni Lolo. Kitang-kita niya Sir Alex ang figura ng malaking paniki na yon na meron daw kamay na dikit sa pakpak. Kamay ng isang tao sa pagkakalarawan niya, maitim, mahaba ang kuko na nakahawak sa dulo ng bubong. Nakikita niya ring mapupula ang mata dahil sa liwanag ng buwan at dahil sa kanyang flashlight na tinututok. Noong unang panahon, yung ilaw daw ng mga flashlight ay hindi maliwanag tapos kulay yellow pa. Kaya bagaman hindi niya gaanong nakikita ang paniki, sa tuwing iilawan niya ito ay lumiliwanag naman ang mata. Malaki, mapula at figura ng paniking nakadapa. Nagpatuloy na si Lolo sa paglalakad pauwi sa kanila at nagsabing wag lang ako Pasing dahil hindi ako natatakot sa iyo. Matapos niyang sabihin yon, biglang lumipad ang aswang at naglaho sa dilim. Sinundan pa rin siya dahil naririnig niya ang paghuni nito sa ibabaw. Nang mga sandali na yon, iba na ang kutob ni Lolo kaya alerto na siya sa bawat saglit. Panay lingon niya sa paligid tapos tingala. Maya-maya noon, nakarinig siya ng malakas na pagaspas mula sa likuran kung kaya napalingon ang aking Lolo. Pagkakita niya sa aswang na bumubulusok na papunta sa kinaroroonan niya, ay agad niyang binitawan ang bitbit na lamang loob at hinataw ng pinuti ang aswang. Ngunit pagkatama, base sa kwento ni Lolo, parang makapal na goma lang daw ang kanyang hinataw sapagkat tumalbog ang kanyang itak pagkatama sa katawan ng aswang. Hindi man lang nasugatan sa halip mas lalong naging agresibo pa ito. Bumalik ito at inatake na naman si Lolo sa pamamagitan ng pagdagit kaso nakakailag si Lolo. Ang ginawa niya noon, tumakbo na lang dahil alam niyang wala siyang laban sa nilalang sapagkat hindi raw tinatablan. Patuloy siyang hinahabol ng aswang kung kaya ilang beses siyang natalisod sa daan. Pero noong malapit na siya sa mga kabahayan, doon na sumisigaw si Lolo na may humahabol sa kanya na aswang kung kaya may tao na naalerto. Natalisod na naman siya noon at nabasa sa tubig ang kanyang itak. Huling bulusok ng aswang Sir Alex, nataga ito ni Lolo at tinamaan sa parang kamay at pakpak. Sa di malamang dahilan, parang tumalab daw ang kanyang itak. Kaya pagkatama sa aswang, dumiretso ito bagsak sa lupa tapos ayon sa kwento, bigla raw parang naging aso na dali-dali namang tumakbo. Hinabol ni Lolo at ng isang kapitbahay nila na nakasaksi at nagpapatunay sa pangyayari na yon. Kaso hindi nila naabutan buhat ng habang papalayo ay parang nagiging anino ito sa paningin nila. Hanggang sa tuluyan nang naglaho. Noong nagpulong-pulong ang magkakapitbahay, sabi ng isang matanda na attract daw ang aswang sa amoy ng lamang loob na bitbit ni Lolo kaya siya inatake. Kabiro pang wika ng isa, dapat daw ay hinagisan niya para hindi siya pinuntirya. May kutob naman si Lolo na si Pasing ang aswang na yon kasi nga nakita niyang dumapo ito sa bahay ng matanda. Kaya kinabukasan noon
Maaga pa nilang tinungo ang bahay ni Pasing para kausapin at para makumpirma kung siya ba talaga kasi magkakaroon siya ng sugat kung siya yung aswang na nataga ni Lolo. Ngunit pagdating sa bahay nito, walang tao sa loob. Hinintay pa nila ng ilang oras pero hindi talaga nagpakita kaya hindi rin masabi kung siya ba talaga ang umataking aswang kay Lolo. Pagkaraan ng ilang araw, doon palang nagpakita ang matanda. Minamanmanan ni Lolo pero wala naman daw silang nakita na may sugat. At nang makausap ito ng isang kapitbahay nila, ang sabi, nagpunta umano siya sa kanyang kamag-anak at nag-stay doon ng 1 linggo. Sabi ni Lolo, nagsisinungaling dahil kung umalis siya sa bahay nila dapat nakasara yung mga bintana. Paanong nakabukas lang, pati na yung pintuan sa likod. Ibig sabihin, nagsisinungaling talaga. Kaya isang araw noon, pinaringgan ito ng aking lolo at sinabing pag-uulitin ang ginawa, baka makapatay siya ng isang aswang. Umalis daw si Pasing pagkarinig noon na parang walang narinig sa sinabi ng aking lolo. Simula noon, hindi na nila nakikitang naglalakad ito ng madaling araw. Minamanmanan na ng mga tao, binabantayan ang bawat kilos nito kaya hayon, hindi na nagpapakita si Pasing at binago nito ang ugali. Kung dati hindi lumalapit sa simbahan, nagulat na lamang ang mga tao pagkaraan ng ilang buwan sa pagbabagong ipinakita nito. Kahit hindi pumapasok sa loob, nagsisimba na siya pero sa labas lang pumupwesto. Yung kapilya raw kasi noon, Sir Alex, sabi ni Mama, may mga upuan din sa labas na parang terrace ang dating at doon pumupwesto si Pasing. Nakikita nila na talagang nagbabago ito. Siguro, napagtanto ng matanda na lahat ng nilalang dito sa mundo ay maglalaho. Makalipas ang ilang taon, dahil na rin sa katandaan, isang araw habang naglalakad siya galing sa kapilya, ay bigla na lamang itong hinimatay sa daan kung kaya tinulungan ng mga tao. Napansin nilang parang may usok daw na lumabas sa katawan nito na kulay itim. Pagkatapos di nagtagal ay pumasok ulit. Nang dinala nila sa ospital, bumalik daw ito sa normal at hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya. Tumakas si Pasing at bumalik sa bahay nila. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, nakita na naman ito ng mga kapitbahay na bigla na lamang hinimatay matapos uminom ng tubig mula sa maliit na sisidlan tapos may suot siyang rosaryo. Yung tubig daw po na yon ay hiningi niya sa isang kapitbahay na aktibo sa simbahan. Sabi nung nagbigay sa kanya, may bendisyon daw ng pari yun o yung holy water kung tawagin. Nagulat ang lahat nang makita ito kasi yung usok daw na itim, Sir Alex, lumabas sa katawan ni Pasing at nagpaikot-ikot ito bago lumayo. Nang dinala sa hospital, ayon sa mga nagdala, may sumusunod daw na aswang sa kanila. Hindi umabot sa ospital ang matanda sapagkat sa daan pa lamang ay namatay na siya. Sabi ng doktor, normal ang ikinamatay niya, kumbaga dala ng katandaan. Noong pinaglalamayan na siya sa kanyang bahay, mababanaad sa mukha ni Pasing ang kapayapaan sapagkat parang nakangiti raw siya. Sa buong barangay noong nabubuhay pa ang matanda, maliban kay Lolo ay wala naman pong napapabalitang may taong biniktima o pinatay ng aswang, tanging mga hayop lamang. Ayon kay nanay, nagbago daw talaga ang matanda kaya ginawa niya ang lahat para mapatawad ang kanyang kaluluwa sapagkat matanda na siya. Napagtanto niya na walang habang buhay dito sa mundo. Lahat ay mamamatay at lahat ay haharap sa Diyos. Dalawa lamang ang papupuntahan, langit o impyerno. At yun na po, sir, ang kwento ng aking lolo tungkol sa kanyang karanasan at sa kapitbahay na aswang. Hanggang sa muli, Ninyo ng Kabisayaan. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng hiwaga at kababalaghan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy
experience. So, yun na po ang kwento ni Sir Nino mga kaibigan, no? Nakakatakot and at the same time nakakalungkot din po itong kwento ni Sir Nino, no? Tama nga naman ang sender natin. Walang habang buhay dito sa mundo mga kaibigan, no? Kaya habang nabubuhay pa, no, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa, no? Humingi ng paumanhin sa Diyos sa mga nagawang kasalanan at magpatawad, no? At tayo'y magmahalan. Sa ganung pamamaraan kahit papano mabawas-bawasan yung ating kasalanan. Kayo kung may opinion kayo mga kaibigan, i-comment nyo na lang po dyan sa ating comment section. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts mga kaibigan ko, no? Maraming salamat unang-una kay LCD Acosta, 43 months member na. Jeffrey Bunyad na 21 months member na. Story Hikes of Totski 32, kay Al Fernando 2 months. Rose Kim 13 months member na. Kay Rancid Horror Stories 2 months. Kay Mike 28 months member na. Susana Dorna members din po or member din po doon sa ating SMCA compilation, 3 months member na siya. Kay Samantha Cruz 3 months member. Rosary Jairante 4 months. Kay Esmeralda Jucares 10 months member. Jonizel Alviola 23. Kay Jim Semilia 27 months member na, no? Kay Luis Elmido na 22 months member. Last but not the least kay Madama Christine Ozon na 46 months member na. And maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan sa walang sawang pagsuporta sa ating munting programa po mga kaibigan, no? Kahit na ako'y parang wala na akong revenue pero tuloy-tuloy pa rin, no? Para malaman ninyo na hindi ako nagsisinungaling kasi may mga alam nyo na, pwede kayong bumisita sa Social Blade, no? Na site. I-type nyo lang socialblade.com. Doon nyo malalaman kung magkaano ang aking revenue dito sa YouTube. Nako, nakakahiyaman pero sige, puntahan nyo, tignan nyo po mga kaibigan. Para maniwala kayo na wala na po akong revenue every month dito sa ating YouTube. So yun lamang po, ganun pa man ay nagpapasalamat pa rin ang inyong lingkod sapagkat magpasa hanggang ngayon ay nandyan pa rin po kayo. Kaya ulit, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo. At ngayon ay madako naman din tayo sa ating mga commentators, no, sa last update ng ating video. Pasensyahan nyo na po na medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-update gawa ng kumbaga muragwa na ilami narit mga kaibigan, no? Pero sige lang. Binabati natin unang-una si Nimuel Joshua Magdaong, pangalawa kay Maugdang Robiliar, kay Hazel Fiesta, Elmer Vergara, Kagi Tumaob, kay Iram, kay Heidi Gregorio, kay Rose Kim, kay Ellen Flores Loquias, kay Lucy Lucy Mendoza pala, ayan, kay Rexy Abergas, kay Angeli Martin, Mary Asilar, kay Red Ganzo, no? Ayan, Aswang True Stories, ayan, hindi na ako nag-live sir, no? Pero tignan natin, baka pwede pa. Kay Arlene Besa, Christy Harm ng Germany, Jonathan Barba. Last but not the least kay John Christian Canada. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.